Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 95 verses 1 to 3. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 95 verse 4 to 6. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harapan. Niyaway na siya sa ating may lalang. Amen. God bless po sa ating lahat. Blessed morning po sa ating lahat. Ay babahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 95 verses 7 to 9. Ang sabi po dito, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan, at ngayon kanyang salitay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hi, good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 95 verses 10 to 11. Sabi dito, 40 taon na inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito yung mga ginawa ng mga Israelita sa ilang na 40 years silang paikot-ikot doon, no, sa wilderness. Sila yung mga nakakaranas ng miracle ng Panginoon. Lahat na lang naranasan nila yung 10 salot, yung mana, yung mga pugo, ano ba tawag doon? Yung quail, yun. Tapos, yung paghati sa dagat, yung nakainom sila ng tubig na from mapait. Grabe, ang dami nilang miracle na naranasan, pero patuloy pa rin yung kanilang pagmamatigas. Talagang suwail, matigas ang kanilang unlong. 'Di ba? So, kita mo ang nangyari sa kanila mula nung 40 years pababa na edad. Yung mga galing sa Egypt, hindi na nakasama na nakapasok sa Promised Land. Maliban doon sa 2 spy na si Joshua at si Caleb, kasi yun lang ang spy na naniniwala na kaya ng Panginoon yung mga giant. Samantalang yung 10 na nagsasabi ng negative, doon sila nakatingin sa negative, ay kasama yun namatay. Lahat sila, including si Moises, ay hindi rin nakapasok ng Promised Land, pero natanaw niya. So lahat yun namatay. So ang nagpatuloy ay 2 na lang, si Caleb at si Joshua, at yung ibang 40 years pababa na edad. Likas na sa atin yung
pagkamatigas ang ulo. Ganun talaga naman natin kasi nature natin yun no? Na biruin mo, alam naman natin na ibinigay ng Panginoon yung kanyang bigatin san para sa atin. Pero hindi pa rin tayo grateful doon. Nakalimutan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, no? Pero patuloy pa rin tayo. Nasusunod pa rin yung ating sarili, hindi yung kalooban ng Panginoon, di ba? So, pinapaalala lang sa atin dito sa ating pagdidevotion, no? Yung mga ugali ng Israelita, yan, no? Huwag nating pamarisan yung mga Israelita. Huwag naman tayong isa doon sa nagbibigay ng headache. Yung mga nabasa natin ngayon, kung gaano na-stress si Moses, huwag nating gawin sa ating pastor. Dapat isa tayo sa naghihikayat, isa tayo sa nagbibigay solusyon, hindi tayo yung isa sa dagdag sa problema. Yun po. Yun lang po. Magandang araw.